Magandang araw po sa nakakanood ng video na ito. Ako nga po pala si Aaron S.G. Ruiz ng topic natin for our devotion. Ngayong araw na ito ay pumapatungkol kay Elijah at sa kung paano siya pinagbantaan ni Jezebel. So, nung nakaraan ay na-topic natin ay tungkol doon sa pagiging matagumpay ni Elijah doon laban kay Ahab at sa mga propeta ni Baal. So, nanalo siya doon dahil hindi naman nagpadala ng apoy si Baal para sa kanyang mga propeta, pero ang ating Panginoon ay hindi pinabayaan si Elijah para sa kanyang kapakanan, no? At para ma-display din yung glory ng ating Panginoon. So, ano nga ba yung nangyari pagtapos noon at paano ba tumakas, no, si Elijah at kung paano ba kinomfort siya ng Panginoon. So, mababasa natin ang ating devotion sa 1 King chapter 19 verse 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ang sabi dito, Ahab told Jezebel all that Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger to Elijah saying, so may the gods do to me and more also if I do not make your life as the life of one of them by this time tomorrow. Then he was afraid, and he arose and ran for his life and came to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a broom tree and asked that he might die, saying, it is enough now, Lord, take away my life, for I am no better than my father. So, dito, no, ay ating makita na ang exhaustion at yung fear ay kasama talaga, no, sa buhay ng isang Kristiyano. At ganun din, no, sa lahat ng mga propeta na tinawag ng Panginoon ay mapapansin natin na nagkaroon sila ng fear and exhaustion, pero ang ating Diyos ay gracious pa rin, ang ating Diyos ay patuloy pa rin na nandyan upang tayo ay akayin sa ating mga kahinaan. So, sa topic natin din na to ay ating makita na kahit ang mga nag-a-appear na strong ay may weaknesses pa rin. So, sa mga spiritual leaders, no, sa iba't ibang mga kapamaraanan, meron din silang mga kahinaan, no? At ganun nga rin sa panahon ni Elijah ay meron ding mga kahinaan na pinakita, no, si Elijah, at dahil doon matapang siya, no, na i-confront si Haring Ahab, pero natakot siya sa asawa ni Haring Ahab, napapatayin siya, no? So, pero, no, sabi ng talatang to na ang Diyos ay nagkikare pa rin sa atin at naiintindihan niya yung pain natin. So, sabi dito, and he lay down and slept under a broom tree, and behold, an angel touched him and said to him, arise and eat. And he looked, and behold, there was at his head a cake baked on hot stone and a jar of water. And he ate and drank and lay down again. And the angel of the Lord came again second time and touched him and said, arise and eat, for the journey is too great for you. So, ang nangyari, no, kinomfort siya ng Diyos, nagbigay ng mga pagkain, no, na pinatulog siya at ginising siya, no, ng Panginoon dahil ang journey niya ay may susunod pa, no. Ibig sabihin, ang ating Diyos, naiintindihan niya yung pain natin, pero sinasabi rin dito na sa kabila nun ay mayroon pa tayong tatahakin, no, na kasama siya. So, ito lamang po ang ating devotion ngayong araw. Marami pong salamat.